Mayong gabi, ug dalay ko ng Ginoo ninintak na sa kagabiyon. Nga niya nasab kita nining atong programa, ang takna sa pagtuon. O kita magaisgot ninintak na kagabiyon sa atong leksyon, Shining as Lights in the Night. Ang atong kauban, ang atong Adventist Mission Director, nga kanunay nagapagiguban og nahimong host diri sa takna sa pagtuon kauban ni Pastor Roxy Pido, ang ato Adventist Mission Director Pastor Elvin Salarda. So Pastor Elvin. Yes, mayong gabi mga kaigsunan. Ako mga pagampo nga naamo diya sa maayong panglawas o nakapalo na mo samtang magtunta sa ato nga lesson ning gabi una. Sa dili pa ta mo adto sa unahan, akong ihangyo si Pastor Elvin nga magahimo og opening prayer. Father in heaven, we ask that you will bless us this evening with Pastor TD as we discuss with our lesson, so that, Lord, whatever we can discuss together from our lesson, it will nourish us spiritually, and also to our brothers and sisters, our friends who are following the takna sa pagtuon. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Salamat kayo, Pastor Elvin. Nindot na sad ning suwito ang ato pagatunan, no? Pastor Elvin, shining as lights in the night. Shining as lights in the night. Ang atong memory text makita sa Philippians chapter 14, verse 15. It says, "Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world." Mga hinigugma kong mga kapaglaom, kani siyang importante kayo ni siya nga ato may balaan, unsaon nato nga mahimot ang kahayag taliwala sa kangitngit, no? Ano bitang musidla ka taliwala sa kangitngit, So, mura ka og mura kag aninipot ba? Nga musiga ka diya sa ngit-ngit kayo. Or ato yun yung ma-example sa mga suga nato sa kagabion. Nga ang usa ka believer, maunta na ang mo resulta nga mahimo siyang kahayag sa kangit-ngit, sa kalibutan nga napuno sa kadautan sa kangit-ngit nga mahimo tang kahayag. Ako nakita din ni Pastor Ted, nga naay di ay sikreto nga mahimo gyud tang kahayag. Ako nakita diri lang sa teksto nato mga kapaglaom sa Philippians chapter 2 verse 14 and 15. Kung inyo nang mabasa, masunod ninyo sa inyong mga lesson, ingon read, "Do all things without complaining and disputing." So kana lang magsunod ta, magbuhat ta nga walay likramo o walay pag-away. Mauni ang akong nakita din based on this text, nga mauni ang makapahimo sa mga disciple ni Jesus sa iyang mga katawhan kaniadto ug bisan hangtod karon nga kung maghimo kita niini sa mga buluhaton sa iglesia, bisan pa sa atong nga puloy-anan nga walay reklamo ba? Reklamo. Kung mo na imong assignment kay clear kayo ang job description nga mo na imong trabaho, gahimo ka ana nga walay likramo, kanang naghimo ka nga kana bang malipayon. Dili ka trabaho nga mura og agribado o dili ka malipayon. Unya gawas nga malipayon ka kanang disputing, unsa man ang disputing, kanang panag-away, no? Yeah. So kung kita nga mga believers nga magbuhat sa buluhaton sa Ginoo, walay likramo, then diingon rin that you may become blameless and harmless. Sa ato pa blameless ka. Wala kay makaplagan og kanang buling or mansa. Blameless and harmless children of God. Harmless pag yun. Nga mahimo kang blameless and harmless children of God without fault. Makaplagan ka nga wala kay fault. Wala sayop. In the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine, og mo na dayon nga musidlak na dayon ka as a light in the world. Pwede gid Pastor Elvin nga mahimo kang faultless, mahimo kang harmless, taliwala nining kalibutan nga atong gipuy-an nga kana bitang dark kayo unya kanang makasasala nga kalibutan nga atong gipuy-an. Pwede ta mahimong putli
pwede ito mahimong walay saway, dili tay walay kasaway ba. Mo ni ang punto sa atong leksyon karong simanaha. So kung but nato sabton nga buhaton nato sa imong gisulti ka kaniya, sa diha nga kita mobuhat sa bulaton sa Ginoo without complaining, undisputing, o mahimo kitang blameless, harmless. O niya mahimo ka nga light of, sa kalibutan. Yeah, mahimo tang light of the world. Kung ato lang taon ang atong leksyon, we are living in a world nga growing, nagakaanam og ka dark. But pasabot, mga kapaglaom, nagakaanam og kadautan. Imagine nimo sa imong sauna, murag di pa man kaayo kanang say for example, mo isgo ta og droga. Sauna nga bago pa ta na tao, Pastor Elvin, murag ang droga medyo di pa kay na siya. Murag wa man ganit kadungog ana. Pero karon grabe no. O na sa una naay cocaine, naanay shabu, karon grabe na gid kayo. So nagkaanam-anam mga kapaglaom og ka-dark ang ato nga kalibutan nga kun dili nato ni siya itugyan ngadto sa Ginoo nga atong kinabuhi, dili ta moduol ngadto sa Ginoo nga siya maong kahayag, mahimo gitang kangit-ngit, matakdan tas kangit-ngit nining kalibutan na. So kun ato lang taon nagatubo ang dautan, not only in morals but in attitude and relationship. But pasabot nga kanabitang batasan sa una, ang mga kabataan matinahuron pa kayo sa mga ginikanan. Inimdong ko sa una, magnami sa bukid, san bukid to among lugar, no? Ini katagbo ni mo tao, bisag di ni mo makitaan, mo'y kag mayong gabi inong, mayong gabi inang, ano ba? Pero karon mga kabataan, bisan gani inahan, amahan, di na gani mo amin, inigabot. Mahadlok na gani ang mga tiguang o kinsa ni katagbo ni mga batanon. Una siya. So, atong nakita din sa atong introduction, no, sa atong lesson nga ang sekreto kanang di ta maglikramo, di ta mag-away. Kung mo ni makita sa mga katawhan sa kalibutan, uy ang mga disciples sa Ginoo, ang mga believers niya kanang united, mahigugmao, na ipahiusa, so mahimo gyud tang kayag. So muna diha sa Deuteronomy 4 versikulo 6, God told the Hebrews to obey because that obedience is your wisdom and your understanding in the sight of the people. So kanang dayong obedience nato sa Ginoo, pastor, sa iya nga mga kasuguan o sa iya nga kabubutan, mao na maghimo kanato nga kahayag sa kalibutan. So in our obedience sa kabubuton sa Ginoo, mahimo tang kahayag kay mo that is your wisdom and your understanding in the sight of the people and who will hear all these status sa mga kabalauran sa Ginoo. So kini di aing pagkeep nato sa kasuguan sa Ginoo because kanang di ba ang atong pagtulunan nga we keep the status of God, mga kabalauran sa Ginoo because we are saved kay nangaluwas na ta. Unya being saved by God nga naghimo sa ato nga kaluwasan, ato nang gipadayon sa pagbuhat og maayo sa ato nga kinabuhi. Because that is the evidence that you are being saved when you do the commandments of God, when you keep the commandments of God. Unya ka nang imong pagbantay sa kasuguan sa Ginoo as the response of the saving grace nga gihatag sa Ginoo sa imuha, muna nga nahimo ka nga matarong. So lahi tong kanabitang magtuman ka sa kasuguan aron maputli ka. That's a different. Kung dili ni tuman ta kay we are already being saved. Unya when we do that, wag nga magbuhat ta sa iyahang mga buluhaton without complaining, without disputing, then we become the light of the world who is darkened by sin. Nindot na bitaw siya nga pagtuman, Pastor Boy, mubuhat bitaw ka o kanang bitang pagtuman sa kasuguan nga kanang paghigugma ba? Dahil man ang nahigugma gig ka nga mubuhat ka, like kung ang imong asawa mo sugo sa imuha, nahigugma ka sa imong asawa, ang pagbuhat nimo dili na siya kanang sakit, dili at kun dili sayon kaayo. I remember a story katudang
na ako'y sa bukid sa una, na ako'y higala nga ingan lang si Bugoy, iyang asawa, ingan lang si Beverly. No? Sa kadlaw niya na, nasa gitirador nga mangga. Sige siya tirador, di gud maigo. Dito sa ibabaw, tumoy gyud. Giingnan ako siya nga, Goy, nga nung kana mang mangga nga nasa tumoy ang imong tirador nga na may sa ubos nga sayon na kay kuhaon. Matud pa niya, impa niya nga, mumunggo na gisulti ni Beverly kay nga gusto niyang kaunon nga mangga kay nangala kuno siya. Nangala siya. Iya gyud gitirador. Hantod naigo gyud ang maong mangga pero ang problema kay nahulog dito sa tunaan sa kabaw. Abi na kung dili na niya kuhaon, iya day gikuha pagid niya ang mangga ni kuan siya ni adto gid siya sa Tamak yun sa slapok. tamak gid sa lapok aros moabot na sa liog ang lapok. Anyway nakuha niya ang mangga unya gidala niya nga to siyang asawa. Kana siya nga pagpakita og nga kana bilang nga kana siya nagpakita nga gigugma gini ang iya nga asawa. Meaning to say ang pagbuhat og maayo dili siya bugat o pagtuman sa kasuguan dili siya bugat kung nahigugma ka sa Ginoo ug kung nasabtan nimo nga kanabitang giluwas na kaniya, no? Giluwas So, na kaniya. Then mo na nga na mahimo ka nga kahayag. Mahimo kang kahayag ngadto sa uban. Kaya nga naman, imong gituman ang kasuguan sa Ginoo, ang iyang kawubuton, nga wala ka maglikramo kay imo kana siya nga gikalipay. So ingon ana, so mahimo kang kahayag. So diri po sa atong nga lesson gipasantop sa dinhi ginyong mabasa mga kapaglaom nga si Jesus siya mao ang kahayag sa kalibutan. Kalibutan. Kunya, anyone who accepts Jesus as the Lord and Savior, makabaton siya sa kahayag ni Jesus. So sa ato pa, si Jesus, nga mao ang kahayag, mo adto ta ni Jesus, ang atong pagka makasasala, mawala ang kangit-ngit sa ato nga kinabuhi. Kunya, sa diha nga naa si Jesus sa atong kinabuhi, musidlak ta. Musidlak ta. So, importante kayo, alang sa matag-usa ka nato, nga kung gusto kita nga ang ato nga kinabuhi, mahimo nga musidlak, mahimo kini nga kanang kahayag sa ato nga community kung asa ka na paluna. Labi na kung ikaw ra ni anang maong community ni anang maong community nga nag-alagad sa Ginoo, makita gyud ang diferensya. Makita gyud ang diferensya. Now, kana nga kahayag nga imo nga nabatnan, resulta na siya sa imong acceptance sa salvation nga gi-open ni Jesus. O sa dihang imong gidawat si Jesus, the gift of God to the world. A free gift na siya, no? Nga imong gidawat na nga gasa sa kaluwasan nga libre. Then, the work of the Holy Spirit will work in your life. Unya, mahimo kang obedient sa kaubuton sa Ginoo and keeping the law sa gihatag sa Ginoo sa tuwa, dili na siya burden. Tungod kay you are being saved, unya karon ang katong imong illustrate nga basta suguon ta nga nahigugma ta, dili ta bation og kakapoy. O dili ta bation og kakapoy. So kani siya nga atong mga teksto nga atong nabasa kaniya nga si Ginoong Hesus miingon nga I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have light of life. Pero the following text nagasulti dinhi nga in Matthew chapter 14 nga ang John chapter 8:12 si Kristo ang kahayag. Oh, pero sa Matthew chapter 5 verse 14 gi-encourage kita mga kapaglaom nga kita mahimong kahayag. Ingon nga si Kristo mahimong kahayag. You are the light of the world. Kita maong kahayag. Niini nga kalibutan, a city set on a hill cannot be hidden. No? So, kini siya nga figure of speech, metaphor man ni siya, Pastor Elvin, no? Nga nagasulti that we are the light of the world. Meaning, kung kita mao ang kahayag niini nga kalibutan, kung musagol ta sa naa sa kangit-ngitan, kangit-ngit, mahayagan gyud ang naa sa ngit-ngit. Yes. O naa sa ngit-ngit. Meaning to say, wala nagasulti, nagasugyot ang ato nga leksyon nga magkinabuhi ta nga didto ra gitas kahayag. Nga bisag naa ta sa ngit-ngit mo tipon ta, pero ang atong kahayag mo pabilin nga nagasidlak mga hinigugma ko makaigsunan. Meaning to say,
bisag nagpuyo ka sa lugar nga kanabitang nagpuyo ngit-ngit kayo, pero ang imong pagkinabuhi nga blameless, ang imong faultless nga pagkinabuhi, dili na siya mawala tungod kay ang kinabuhi man ni Kristo ang atong gisunod. Yeah. So, mahimo kang kahayag kung imo unang madawat si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, nga maoy source sa kahayag. Sa kahayag. So, si Jesus mo ang source sa kahayag, unya kita nadawat na to siya, unya kita karon nisidlak na sa sama sa usa ka suga. Nga kung moadto ta sa community nga walay mga believers, then makakita sila sa kahayag. Unya ang ato rabang mission, Pastor Ted, nga kita paduon yun ta dito sa kalibutan, sa mangit-ngit nga kalibutan, unya pag abot na to dito, mahimo tang suga. Dili ta magtapok-tapok, actually. Kaya ang mission na to is to reach out the world. Dili kay magtapok-tap niya ang kalibutan na pasagdan nga wala maiwagi sa kahayag nga atong nabatnan. Bot pasabot, Pastor Elvin, nga dili ta mahadlok mo puyo mo ug tipon ngadto sa mga naa sa kangitgitan. That is really our mission. Dunay mga idea magod nato, Pastor Ted, nga oy kita nga mga brothers and sisters, mag-usar gyud ta kanunay. In somehow, murag maayo man puna siya gyud nga pangunahuna nga maayli nga magtapok ta kay magtinabangay. Pero remember nga doon na tayo mission. That is one of the reason nga doon ay diaspora ni atong ED70 kay gusto sa Ginoo nga mas scattered ang iyang mga katawhan para nga muabot dito sa kinatumyan sa kalibutan ug mahimo sila nga kahayag. Kay naitindin nato nga magtapok-tapok ta. So, diri sa atong nga leksyon sa opening, how can we be that light? Mungutanan ni siya alang sa matagusa, mungutanan nimo og nako mga kapaglaom, unsaon man nga mahimo ta nga kahayag. Ang tubag, only through a close connection with Jesus, the true light that gives light to everyone. Yes. So, connection na gyud ngadto kan Jesus, no? Aron nga mabatna nato ang magpabili nato ang kahayag, mga higugma ko nga mga kapaglaom, atong itugyan ang atong kaugalingon kinabuhi ngadto kan Jesus that he is the true light. Yeah. Without Christ, you don't have light. So first, you must have Jesus so that you will have light. Because without Christ, you cannot be a light to the world. Pwede ka mo tipon dito, pero you are professing nag-alagad ka sa Ginoo, pero ang imong binuhatan sukuhay sa kabubuton sa Ginoo, mura ra ka og suga nga wa nimo nadagkutan. Mao, mo siya nitabo. Muna siya, dili ka mahimong kahayag, ngit-ngit gihapon ka mga kapaglaom. So, yun din in Philippians chapter 2 says, God has highly exalted him and given him the name which is above every name, that the name of Jesus every knee shall bow, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. No? So, kini siya nga leksyon nato kanong simanaha mga kapaglaom, nagasugyot ngadto sa matagusa nga atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. He is the source of light. Nga dili ta mabalaka bisan pagmapuyo ta diha sa motipon ta diha nang mga naa sa kangititan. Naguna-una bitaw ko, Pastor Elvin, nga kanang bitang nakato sa nakabisita kag kanang Las Vegas, no? Yes, yes. Kaingon siya nga murag doon akong amigo ba naingon siya nga kini mga tawhanan ni murag grabe gyud ang ilang pagkinabuhi. Ingon gyud kalibutanon gyud kayo. Kaingon siya nga kung maluwas ning taga Las Vegas, mas maluwas ang taga Pilipinas. Pero kaingon bitaw ka nga kana bitang murag nakaingon ka usay nga murag di ko angay mo puyo dire, pero ang atong leksyon nagasulti nga dili ta nga angay nga musulti nga dili ta mo puyo nang dapita kay kung mo puyo ta nang dapita mahimo tang kahayag ngadto sa mga tawo nga naa sa kangitgitan. So that is a challenge. That is why Pastor Ted, that is why naatay Adventist Mission. That is my department, no? Adventist Mission. Ang programa sa Adventist Mission sa atong church is to reach the unreached people, the unreached group of people. So, doon ay mga tribo, doon ay mga nasod, nga walay mga
wala pa na mensahe sa ato nga church, magpadala gyud ta dito og mga missionary aron makabot yun nato sila. So muna nga natay mga plano, Pastor Ted, i-identify na to ang mga lungsod, ang mga baryo, ang mga sityo nga wala pa'y present sa Seventh-day Adventist. Kay aron nga makita na to, kini wala pa ning lugara. So the neighboring church, ang pinaka-closest nga church ni ana, they have to plan to reach this place para nga makabot nato sila sa kahayag. Kay mao man ni siya ang mission nato sa church, to become a light to the world. Og dili ta magplano ni ana, then maingon nato nga di pa gyud madali ang pagbalik sa Ginoo, kay ang mission sa Ginoo, gi-commission niya is to preach the gospel to all people. Dili kay to a group of people, to all tongues and to all nations. So that is the work of the Adventist mission. And brothers and sisters, we want you to work hand in hand with us as a mighty army of the Lord to reach these people nga wala pa sa kamaturan. Okay. Mo nang atong challenge karon nga tuig, Pastor Elvino, nagahimo ta og kanang sun-sun gyud nga promotion about the Mission Reach 2026. Yes. Nga ato ma-reach kato mga tao nga wala pa gyud nakahibalo sa kamaturan about sa presensya sa mga Seventh-day Adventist, no? So dili nato likayan ang kangit-ngit Yeah, sa we atong should. leksyon. So kung gusto nimo nga ang imong pakinabuhi musidlak taliwala sa kaingitan, matud pa sa atong leksyon, mabatna nato ang gahom ug ang kahayag gikan sa langit, mahimong available sa matag usa kanato kung ato isurrender ang atong kaugalingon ngadto sa kang Jesus Christ. That's true. Surrender. So more yun na. So kita magod Pastor Ted, natay tendency gyud nga ang atong kahayag mapalong. Pero kung mo surrender ta sa Ginoo, kanang ato ang kahayag sa atong mga suga i-sustain na sa Ginoo. Nga mo sa mga musiga gyud ta. Kay mo na ituyo sa Ginoo nga mahimutang iwag sa mga katawhan. Now, looking into that perspective, ang Ginoo nag-work out na sa atong kinabuhi, Pastor Ted. I think diri sa ato nga next nga lesson diri sa Sunday, nga ang Ginoo nag-work out na sa atong kinabuhi. Gihimo na kaniyang kahayag. Ang atong model si Jesus nga usa ka humble, si Jesus nga usa ka nga kaputli, nga nag-obey sa kabubuton si Ginoo, nga mo po na ato nga buhaton nga iyang mga believers. Now karon nga naana na to ang kahayag, naana ang Holy Spirit sa ato nga kinabuhi, nga nag-work sa ato nga kinabuhi. Diri sa ato nga last Sunday lesson, we work out what God's work in. Yeah. So kung unsa nang gisugod sa Ginoo nga gitrabaho sa ato nga kinabuhi, then ato nang i-work out magpadayon. Now, we know the stages of salvation, kanang gitawag nato, di ba? Justification, sanctification. So at the very least, ang Holy Spirit nag-convict sa tao. Sa pagka-convict niya, iyang gidawat, so gi-justify siya mga sala. So, who works that? Ang work na sa Holy Spirit. So, while ang Holy Spirit nag-work sa ato nga kinabuhi, giusob niya ang atong kinabuhi, nahimo na ta nga nasuluban na ta sa righteousness ni Jesus, labi na sa tapos kita na bautismohan. Di ba, pag kumanatog baptism, mo gawas na gikan sa tubigon nga lubnganan nga usa ka nga putli, usa ka matarong o kahayag na sa kalibutan. Kana nga pagkaputi nato mo nay atong i-work out, kay ang Ginoo nag-work ina sa atong kinabuhi, og mo nay atong i-work out makigsuunan nga ma-maintain nato ng kahayag nga ato nang nabatnan gikan ni Ginoong Hesus nga mahimo kita nga kahayag. That is why diri nga lesson sa Monday, sa Sunday, ato ni mabasa sa Philippians chapter 2 verse 12 and 13 nga work out your own salvation. So that is where the idea. Dili kay magnarbaho ta kay aron nga maaron maluwas ta. Naluwas na manggod ta,
muna nga ipadayon na to, i-continuous na to ang buhat sa Holy Spirit sa atong kinabuhi nga we have to work out with our own salvation with fear and trembling. So, but pasabot sa atong leksyon karong si Manaha, we work out what God works in. Kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa tuwa, kinahanglan ato may baluan mga kapaglahom nga muhatod nato ngadto sa pagbuhat og maayo. Ayo. Dili tungod kay mubuhat tag maayo aron nga maluwas ta apan mubuhat tag maayo because God already save us, no? Muna akong ginapasanto sa bitaw nga Sir Elvin, kung usay magod mo, ingon ang uban ng mga tao nga musimba ta sa adlaw nga ipapulay, sa tinuod nga adlaw ipapulay aron nga maluwas ta. No. Yes. Asay mo yung tanga mo, ulit ta si kapulo faithfully or baka sa ato nga COP, combined offering faithfully aron nga maluwas ta. Dili Yes. mga kapaglaom. Nagbantay ta, nagtamod ta, nagsimba ta sa adlaw ipapulay, nagsimba ta sa Ginoo sa adlaw ipapulay, not because aron maluwas ta, but because God save us already. So mo na siya. Bunga na siya, response na siya sa gibuhat ni Jesus Christ sa ato nga kinabuhi. Dili ta legalist. Oh. We just simply obey the commandments of God because it is our response of being saved by grace sa iyaha. So muna ang atong pamagi because our salvation dili ni siya sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot. Dili ni siya sa kaugalingon nato nga buhat aron nga maluwas ta. Kay kun mao na ang pamaagi nga okay mag-keep ko sa Sabat, maghatag kog tithes, magbinuotan ko, then mo ni imong himuon nga paagi aron maluwas ka. Dili na siya mao ang gusto nga mahitabo si Ginoo. Yeah. Ang gusto sa Ginoo nga just simply accept the gift of salvation through Jesus Christ. Imo nang batnan sa imong pagbato ni Jesus as your Lord and Savior. Nahugasan ka sa imong mga sala. And now in your great gratitude sa work of salvation, the work of God to the redemption sa kaluwasan sa mga tao. Now you keep the commandments of God. Kay mauna ang imong pagpakita nga I'm already saved. Dili na ko magpadayon sa pagbuhat o daotan. Kay kung magpadayon ko, then it means I am not still saved. Gusto lang nato ipasantop sa ato mga kapaglaom mga niningtak na sa kagabiyon nga ang Philippians chapter 2, 12 ug 13 wala na siya nagkontradict sa gisulti ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 3, 23 ug 24. Ang Philippians chapter 2 verse 12 nagaingon nga work out your own salvation. But in Romans chapter 3 verse 24 nagaingon for all have sinned and fall short of the glory of God. And 24 and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, no? So in Romans chapter 5 verse 8 but God shows his love for us in that while we were yet sinners Christ died for us. So kini siya nga teksto mga kapaglaom, wala na siya nag-contradict. Gani gidugang pa din sa Episo. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. For by grace you have been saved through faith. No? Pinaagi sa grasya nga luwas kita, pinaagi sa atong pagtuo, and this is not your own doing. It is the gift of God. No? Usa ni siya. Not a result of good works or so that no one may boast. No, dili pinaagi sa ato nga maayo nga binuhatan kay kun ang kaluwasan bitaw Pastor Elvin gibase lang sa maayo nga binuhatan or kana bitang work out lang gito sa atong kaugalingon nga salvation murag gamay ra gyud maluwas no. Murag hasta ko murag di maluwasan na. Okay. Pero malipay tani nga atong leksyon karon kay ang atong kaluwasan is pinagasa ni siya gikan sa Ginoo by the grace of God. Di manggod atong sabton manggod nga ang salvation gift gina sa Ginoo para sa tao. Kunya ato lang na siyang i-accept nga gift aron makabaton tao kalawasan. And the only thing to prove nga naluwas ka na nga naa si Ginoong Hesus imong kinabuhi, mao ka nang imong paghigugma sa pag-obey sa iyaha nga mga kasuguan. So again, ato lang yun yung sabton mga kapaglaom,
nga kanalag yung atong obedience sa pagtuman sa kabubuton si Ginoo o siya makasuguan, that is the result of being saved. Kay nangaluwas na manggudta. Kay og inyong hinumduman nga nung gipatay man to si Ginoo tong isilutan man to si Ginoo tong mga taga Sodoma o Gomora. Tungod kay naghimo sila og daotan. Nagsupak sila sa kabubuton si Ginoo. Pero kung naghinulsol sila para sa Ninive atong di ba sa panahon ni Jonas, o naghinulsol sila, so gipasaylo sila sa Ginoo. So muna nga atong makita din nga ang atong yung salvation first is our personal relationship with God. Niya sa we surrender. Niya sa dihang ato na siyang gidawat sa atong kinabuhi, mag-change na ang atong kinabuhi nga dili na ta magkinabuhi sama sa dautan nga kinabuhi. Palitan sa una sugarol ka, palitan sa una bahidor ka, palitan sa una tikasan ka. Iso, Muingon ka, okay, ako namang gidawat si Ginoong Hesus sa akong kinabuhi. Then what is the evidence? Kung Christ-like na ka, di biyaan na to nimo nga kinabuhi because you are already being saved. So, we really support mga kapaglaom nga ang salvation as a teaching of the church is a gift of God. Yeah, without question, Pastor Elvino, without question, salvation is a gift from God, and we can take absolutely, no? Walay credit sa ato nga kaugalingon nga binuhatan. Dili pinagi nga maluwas ko ani kay madto kong simbahan, magdala kog Bible, kani maluwas na gid ko ani. Ginoo. Maluwas gid ko ani. Magpuasa ko sa usa ka semana kaduha. Faithfully mohatag ko sa ako'y kapulo aron maluwas ko, no? That is already salvation by work. By works, no? So, Monica, Even in faith itself is a yes. gift, no? Bisan ang kanang bitang imong faith nga modawat ka ni Jesus. Still the work of the Holy Spirit nga ang Holy Spirit mag-work sa imong kinabuhi nga modawat ka sa gift of salvation. So, it means nga ato ra gyud kanarag yung pagdawat at tarag yung pag-surrender sa kaubuton si Ginoo, unya mo decide ta nga mosunod ta sa iyang kaubuton. Kana pa ganing imong pag-decide, Pastor, nga modawat ni Jesus, work paghihapon na sa Holy Spirit, nga nag-convict sa imo hangaw na una. Muna nga, kanagong salvation, Pastor Ted, dili maguna dapat ipugos. Di na dapat ipugos. Muna nga, in our theology sa conversion, it is the work of the Holy Spirit. Dili kay atong imotibit ang tao, dili kay ato ang tao kanabitang mura og maghimuhimo bitaw ta og mga pamaagi nga aron makalimutawan na ako ning amiguhon, ako ning tagaan og bugas, ako ning bisag unsa na itong baton ba? Kay aron nga pagkuha nako og decision mo decide ni siya. That is wrong. Because you are trying to kanang manipulate people to accept. It must be that the decision of the person who accept Christ kanang yung iyang willful yun, iya yun nga kabubuton nga wala siya ma-intimidate o sahay ba or atong gihadlok para nga magpabautismo. No. Kanang yung pangutano na to ang tao, do you understand? Are you willing to accept Jesus and follow Him? Unamin siya nga, yes. So, kanang yung iyang kabubuton, dili kay igsuon o dili gali ka magpabautismo, naraway pito kahampag. That's wrong, mga kaigsunan. Kalimit ang laluhon na to ang mga tao aron nga mahimo sila, mabautismohan sila, aron mudawat sila kang Kristo. It contradicts our teaching. Teaching nga, kanamitang mo share ta sa maayong balita, i-share na to ang message si Jesus Christ because we want that person to become a disciple. Gusto nato sila mahimong disciple nga after nila madawat si Jesus Christ ingon nga ila personal nga manluwas sa ila kinabuhi, musulti usab sila ngadto sa uban, mahimo silang disciple. Not only believer, but mahimo sila nga disciple. So nindot kayo ni siya nga pagpasantom sa ato nga leksyon karon nga gabi mga kapaglaom. So nangyong diri, our own works cannot save us. Yeah, that's true. Cannot save us. However, through the new birth, God recreates us spiritually
enabling us to do good works. Yes. No? Muna siya buhat sa balaan nga espiritu sa ato nga kinabuhi, no? Ang pagbag-o sa ato nga pagpakatawa pag-usab. So sa diha nga gidawat nato si Kristo nga ato personal nga manuluwa sa ato kinabuhi, nagbag-o ta. Ang mga So who works for our salvation? It's the Holy Spirit. Holy Spirit. Who works for our conversion? It's the Holy Spirit. Nga nag-create nato mga kaigsunan nga mahimo kita nga kanabitaw magkinabuhi na nga uyon sa kabubuton sa ato nga sa ato nga Ginoo. God Spirit works in us. So it means nga himuon unta nato nga kanabitawng pamaagi nga every person nga mo decide nga mo pabaptize, iyang kabubuton ato lang gigiyahan ni siya, walay pag-intimidate, walay paghadlok or walay mga motivations nga atong gipamaagi, kundi atong gihatagan lang nato sila sa mga pagtulunan sa balaan nga kasulatan nga mo ni ang mga teaching ni Jesus, mo ni ang giingon sa Bible, o mo ni angay nato nga kinabuhian. Are you willing nga mosunod ba kaani? Unya mo signify siya nga willing. Are you committed nga humani mo o imo ning dawaton magpabaptize ka, magkinabuhi ka nga matarong subay sa kabuton sa Ginoo? Kay dili na to gusto ang mahitabo nga sa human sa baptism magpabuyag, mubalik sila sa kinabuhi nga mubalik sa ngit-ngit. Lima ka, example, magbaptism, mubalik ka po dito sa tubaan. So, murag nayaga-yagaan na to ang pamaagi. So, muna nga, what God, yun sa itong lesson, what God, we work out what God's work in. So, kung unsa na ang i-transform sa Ginoo sa itong kinabuhi, ato nang i-work out nga magpadayon kinabuhian. That is what we call the sanctification process. Okay. Sa ato nga salvation. Yeah. So nindot kaya itong leksyon mga kapaglaw, no? Thus, we work out what God works in with fear and trembling. So, that does not mean mga kapaglaom nga kurog-kurog kita. Kurog-kurog kita, mahadlok kita nga sa Ginoo. No. Mupalayo na lang ta, no? Ang buot pasabutan na is muduol ta ngadto niya sa pagtugyan sa atong kagalingon nga matugyanon tugutan nato ang balang espiritu nga mo puno sa atong kinabuhi, mooy magagiya sa atong pagkinabuhi nga mahimo kita nga Dios nun. Aron nga mahimo kitang kahayag nga taliwala sa kangitngitan. So nindot kayo, no? So muna mga kapaglaom, no, nga God works out and we work out to what God's work in aron nga mahimo tang kahayag sa kalibutan. Mga 2 minutes naman lang dahil ang atong nga panahon mga kapaglaom, nagnindot ang atong nga mensahe diri, pero atong hinumduman nga kon ang ipadayon nato ang grasya sa Ginoo, Holy Spirit magwork sa atong kinabuhi, mahimo tang sama sa mga bituon diha sa kagabion nga nagsidlak sa kalibutan nga mangitngit. So mo ni ang gisgutan nato sa adlaw nga Monday. I think dinha lang siguro taman pastor, no? Tungod kay nga ato nga panahon di nagid mo tugot. Pero it's very clear, when we have Jesus in our life, we can be a light to the world. Yeah. Salamat salamatan na itong mga kapaglaom nga nagasunod nini nga itong programa takna sa pagtuon. Nang hinaot ako nga kining leksyon nato karon nga gabi nagapa santop o nagapainumdum ka nato nga ato gayud itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa kinabuhi nga bisan kita naapa sa kangitngitan, naapa ta sa nagapuyo sa kangitngitan apan kita mahimong kahayag ngadto kanila nga makit-an si Jesus Christ sa ato nga pagkinabuhi sa matag adlaw. Ato idong ato mga ulo alang sa pagampo ta. Dios nga labing gamhanan nga naga sa trono sa kalangitan, inintak na sa kagabiyon. Daghang salamat o Dios nga imo kami gitagaan og higayon nga makapadayon sa pag tuon ining amo nga leksyon karon nga semana nagauluhan, shining as lights in the night. Ginoo, naghangyo kami nga ikaw magapanalangin sa amo makaigsunan nga samtang sila magapadayon sa pagtuon niini nga leksyon mahimo kining gabayan sa ilang pagkinabuhi nga ang balaan espiritu maoy magagiya sa ilang pagkinabuhi nga mahimo sila nga Dios nun o mahimo silang iwag ngadto sa mga
dapit nga naapaskan gitan og maandam labaw sunan sa paduol na ni mga pagbalik. Panalangin ni ang Hope Channel nga kanunay mahimong panalangin sa tanan nga makatawhan. Salamat o Dios nga ikaw nagatubag og nagadawong sa among pagampo kay kintanan amo gisalig gilaw mo manawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.